Ika-18 kabanata. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos manalangin ni Jesus, umalis siya kasama ang mga tagasunod niya at tumawid sila sa lambak ng Kidron. Pumunta sila sa isang lugar na may taniman ng mga olibo. Alam ng traidor na si Judas ang lugar na iyon dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang mga tagasunod niya. Kaya pumunta roon si Judas kasama ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo at ilang mga gwardiya sa templo na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo. May dala-dala silang mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya sinalubong niya sila at tinanong, "Sino ang hinahanap niyo?" Sumagot sila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako iyon." Naroon din ang traidor na si Judas na nakatayong kasama ng mga taong naghahanap kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus na siya ang hinahanap nila, napaurong sila at natumba sa lupa. Kaya muling nagtanong si Jesus, "Sino ang hinahanap niyo?" Sumagot silang muli, "Si Jesus na taga Nazaret." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako iyon? Kung ako nga ang hinahanap niyo, hayaan niyong makaalis ang mga kasama ko." Sinabi niya ito para matupad ang sinabi niya sa Ama, "Wala ni isa mang napahamak sa mga ibinigay mo sa akin." Sa pagkakataong iyon, bumunot ng espada si Simon Pedro at tinaga ang alipin ng punong pari. Naputol ang kanang tainga ng alipin na ang pangalan ay Malchus. Pero sinaway ni Jesus si Pedro, "Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba'y hindi ko titiisin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama?" Dinala si Jesus kay Anas. Dinakip si Jesus ng mga Romanong sundalo sa pangunguna ng kanilang kapitan, kasama ng mga gwardyang Hudyo. Siya'y iginapos nila at dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás. Si Caifás ay punong pari ng taon na iyon, at siya ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mabuting mamatay ang isang tao kaysa sa mapahamak ang buong bansa. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Si Simon Pedro at ang isa pang tagasunod ay sumunod kay Jesus. At dahil kilala ng punong pari ang tagasunod na ito, nakapasok siyang kasama ni Jesus sa bakuran ng punong pari. Naiwan namang nakatayo si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas muli ang tagasunod na kilala ng punong pari at nakiusap sa babaeng nagbabantay sa pinto, kaya pinapasok si Pedro. Sinabi ng babae kay Pedro, "Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng taong iyan?" Sumagot si Pedro, "Hindi." Maginaw noon kaya nagsiga ang mga alipin at mga gwardya, at tumayo sila sa paligid nito para magpainit. Nakihalo si Pedro sa kanila at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng punong pari. Samantala, tinanong ng punong pari si Jesus tungkol sa mga tagasunod niya at sa mga itinuturo niya. Sumagot si Jesus, "Hayagan ako nagsasalita sa mga tao. Lagi ako nangangaral sa mga sambahan at sa templo, kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng Hudyo. Wala akong itinuro ng palihim. Bakit niyo ako tinatanong ngayon? Tanungin niyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang mga sinabi ko." Nang masabi ito ni Jesus, sinampal siya ng isa sa mga gwardya na malapit sa kanya. Sinabi ng gwardya, "Bakit ganyan ka sumagot sa punong pari?" Sinagot siya ni Jesus, "Kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Pero kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Habang nakagapos pa si Jesus, ipinadala siya ni Anas kay Caifás na punong pari. Muling ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Samantala, nakatayo pa rin si Simon Pedro malapit sa siga at nagpapainit. Tinanong siya ng mga naroon, "Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod niya?" "Hindi," tanggi ni Pedro. Tinanong din si Pedro ng isa sa mga alipin ng punong pari, nakamag-anak ng pinutulan niya ng tainga. "Hindi ba't nakita kitang kasama niya roon sa may taniman ng mga olibo?" Muli itong itinanggi ni Pedro, at noon din ay tumilaok ang manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Mula kay Caifás, dinala si Jesus sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon.
Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo dahil ayon sa kautusan nila. Ang pumasok sa bahay ng isang hindi Hudyo ay hindi magiging karapat-dapat kumain ng hapunan sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya sa labas sila kinausap ni Pilato at tinanong, "Ano ang paratang nyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya kriminal, ay hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi ni Pilato sa kanila, "Dalhin niyo siya at kayo na ang humatol ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Ngunit wala kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan." Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa uri ng kamatayang dadanasin niya. Muling pumasok si Pilato sa palasyo at ipinatawag si Jesus at tinanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sa iyo ba nanggaling ang tanong na iyan o may nagsabi lang sa iyo tungkol sa akin?" Sumagot si Pilato, "Hudyo ba ako? Dinala ka rito sa akin ng mga kababayan mo at ng mga namamahalang pari. Ano ba ang ginawa mo?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang kaharian ko ay wala rito sa mundo. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito." Sinabi ni Pilato, "Kung ganoon, isa kang hari?" Sumagot si Jesus, "Tama ang sinabi mo na isa akong hari. At ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay nakikinig sa akin." Tinanong siya ni Pilato, "Ano ba ang katotohanan?" Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Nang masabi ito ni Pilato, lumabas siya at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, pero ayon sa kaugalian ninyo, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng paglampas ng anghel. Kaya gusto ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sumigaw ang mga tao, "Hindi siya! Si Barabas!" Si Barabas ay isang tulisan.